doon sa BICAM? Hindi po, ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Paano po kayo nag-research? Ganyan po, okay, mahaba po yung history niyan, Your Honor. To be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects, yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, naghanap na po siya kung saan napunta yon. So wala po ako nung unang meeting, pero I think nagkaroon ng meeting, ang dinig ko noong January, tinanong po yung Senate President, si Senate President Escudero, at tinanong po si Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong mga insertions doon sa budget. Ang pagkaalam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, si Senate President Escudero, binigay po yung listahan ng Senate amendments, no? Noong 3 days after the meeting. Nung tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, nalaman ko po na wala pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon noong March 24. March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, Your Honor. So March 24, paglabas ko doon, kasi nagmamadali na si Secretary Bunoan kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi ma-award, hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon na since wala na si Saldico, ang kumakausap na lang sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan ng insertions. Pero nagtagal po bago po nila naibigay sa akin. I think 3 batches bago po nila naibigay sa akin yung kompletong listahan po nung sa House of Representatives. Sa mga po ay kinausap nyo si Congressman J.J. Suarez, nagbigay naman po ba siya ng impormasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko, paano ko naman hahanapin to? Hard copy. Pero nagtagal Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi kaagad. Tapos, ang nangyari po noon, binigay rin in 3 tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So sabi ko, hindi ko po ma-check at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan na rin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung di ba po, admittedly, lahat naman po kaming congressman, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is, kung ikaw, congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So minatch-match ko po yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay Yusek Kathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she's here. Sabi ko, Yusek, pakiisa-isa mo nga, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung congressional district. Kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon
So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos nun, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Kailangan syempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, matagal, hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mapepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Syempre gusto ko, pag pinisenta ko po, dahil ako magpipresenta nun, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. Sa mga tweet, naibigay naman sa iyo ni Yusek Cathy Cabral kung ano-anong mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya ngayon po, pwede ba niyong sabihin sa amin kung ano ang napansin ninyo? Kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung mga proponents na nagbigay o naglagay doon sa mga distrito na yon. Ano yung unusual na napansin ninyo kung meron man? Yes. Your Honor, ang una ko pong ginawa, siyempre ako po'y magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung kasi di ba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa nabotas. Okay? Yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert, Your Honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM, yun amyenda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok Sa ilang distrito? Hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama, kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung Senate is all classrooms po yun. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So ginawa ko po, pinisend ko na po. Is lumobo yung dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Ang NEP po nila is something between 1.5, sabihin na natin para safe ako, hindi lumampas ng 2.5 yung, but I have the figures, Your Honor, kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung NEP nila, pero ang GAA po nila is, magkano ba? 20 billion. So, nagulat ako, sabi ko, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Ako Bicol at BHW po. Ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kung hindi ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po ay party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, 2 billion po yung nakuha Sa BICAM po. sa BICAM. So hindi ko na po na-check, Your Honor, yung kasi one-man team to, ako mismo ano nito eh. So, Balikan po natin yung sinabi nyo without any offense meant dun sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan na manghingi ng ganong kalaki
sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Tiangco. Hindi po. Kung kayo nga po nanghingi ng ganito, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo? Naging 20 sa mga tweet. Magkano po yung nadagdag? Sangayon po doon sa inyong nakita. 17, ganyan, di ba? From 2, sabi mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is si Congressman Saldico na 13 billion. Mr. Chair, may I interject, Mr. Chair? Yes, Senator. Yeah, I would like to direct this question to Sandali. Let me acknowledge also the presence of Senator Bato. Continue, sir. I would like to direct this question to Congressman Toby Tiangco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Bagitong congressman. Tama po ba yun? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. What I mean Regular. to say, sa district ho na yun. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference? Di ba yung between parking, Your and sagasa? Honor? Yung parking rep, Tiangco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, so dalawang term po yan, Your Honor. Isang parking, kasi madidinig po sa congressman nasa gasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental, DEO, 2530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20,999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1,508,583,000. Ang GAA po niya is 20,795,429. So, nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, Mr. In both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Yan, maliit lang yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the district of Abra, sige, next slide, is 3,400,000,000. Your Honor, hindi ko po mabasa. Sa 3,400,000,000. 68,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro,
Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan, Your Honor. Um, uh, Next is Occidental Mindoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mindoro, 3,105,759,000. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. For the record, ang binabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga tweet po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Ano po yung ilang congressman dyan, sabi niya hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So hindi na ako nagtanong kung parada yan or Sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba, magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob, Dolor, dahil puro Mindoro ang binabanggit. Yun nga po, may I take advantage of your presence, Gob. Total, nababanggit naman po ang inyong probinsya. Siguro po makapagsalita kayo sang-ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Nag-request po ako kay Gob Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. Yes. So makikita ko po, yung Ako Bicol, yan po, ang BICAM is 2,295,000,000. Next slide. Yan. Next slide. Yan. Ang Ako Bicol, ang ano po niya, ang napunta po sa BICAM pa lang is 2,295,000,000. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2,064,000,000. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, hanggang ngayon, hindi po rini-release yan. Kasi nung natuklasan na ganyan, nakakapagduda, hindi po ni-release. Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, di ba ginagawa ito short of award, di ba po? Yes, sir. Kapag na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung pondo sa implementing office. Okay. Yusek Cathy, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po? I'm not very familiar Yes, with most procurement. probably. Most probably. Hindi, ganito lang po, Point of Your order, Honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Just to remind all of us, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwedeng diretsong Pinayagan ko naman po, magtanungan. kaya para maka-economize ng time, kaya
All Total, right, Mr. magkatabi Chair, naman I sila. submit. Opo. Thank you. Thank you for I'm sorry. the Most I'm sorry. probably, Your Honor. Your Honor,